Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na kay hiwaga ng mga gawa niya. Kaya nga't iniba niya ang gawa niya sa lupa, maging kanyang salita, upang ang bawat anak niyang sa kanya'y kumilala, mapagnilayan ang ganap niyang kapangyarihan. Maaring sambitin ang mga sinambit niya, subalit mahirap gawin ito ng bawat anak niya. Maliban ang maghari at mangunay espiritu niya, na ang kabanalan ng maghari sa puso niya. Mga sinambit na katagang mula sa kanya, mawawangisan ang gawang tuwirang mula rin ito sa bawat kalooban niya. Kaya mga mahal, kayo ba'y pinagpalang nakadama sa Ama? Manahan, pagharian kayong lubos, upang sa gayon kung papaano ang pandamang ito, siya nang mabuhay at wag na ang bilang pagkatao. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Saan mang bansa, saan man dako, may manggagayang tao. Subalit ang orihinal na kabanalan ng Ama, walang makatutulad kundi ang espiritu niya. Anumang gawing magmaang-maangan, magkunwari ang bawat anak niya, hindi malilihim sa may-ari ng kabanalan ang gawa ng anak niya. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo sa kanya. Damdamin at kaisipan, pinagsusumakitan, siya'y makilalang lubos pa. Sapagkat di masasayang sa buo nitong buhay, Ama ang tuwirang sa kanya'y mangingibabaw. Kaya't isa ba kayo sa pinagpala na ang espiritu ng Amay na damat nagpakilala na sa inyo? Gawin niyong marapat na makipagtotoo pa, at mararamdaman niyo pa kung papaano ang gagawin niya sa inyo. Sapagkat maari mong tularan ang gawa ng kapwa mo, subalit ang bawat may dibuho, siyang nakababatid ng sikreto. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, gawin mo ang para sa iyo, para din sa kapwa mo. Subalit pag ginawa mo ito, tuwirang nunukal ay pag-ibig na totoo. Sapagkat kung kaya mo lamang gagawin upang sabihin na ika'y totoo, taong katulad mong niloloko, Diyos Amay di malilinlang mo. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't napakahirap sa larangan ng kabanalan. Kung hindi ganap sa puso mo, masasakitan ang dibdib mo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Subalit, habang nagpapakatotoo ang tao, lalong nasisiyahan, taglay na damdamin niya. Kaloob ay numunukal, tuwirang nag-uumapaw, ang galak na di matingkala na mula sa mangdakila. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't ang malinis ang isip at malinis ang damdamin, saan man dako pumaroot pumarito iyan, yaon pa rin ang nakatala, yaon pa rin ang nakatatak, ang Ama na kanyang kinilala at tinanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam,
Nekaramaneyahana. Nekaramaneyahana. Sa bawat produkto man, hindi pare-parehas ang pakinabang ng bawat gumamit. Sa bawat produkto na ginawa lamang ng tao, may nakikinabang. Ano pa kaya ang produkto ng Ama? Mga minamahal, ano ang produkto niya? Ang kabutihan, kabanalan. Subalit sa tao, produkto'y gamit lamang pangkatawan, pangkatauhan, pangsanlibutan. Kaya't ang totoong produkto na mula sa Ama, na hayagang nilalathalat binabahagi niya sa pamamagitan ng banal na salita niya, ang sinumang gumamit at nagpakatotoo, tuwirang siya rin ang makikinabang. Walang dilit iba maliban kanyang buhay na nagbigay ganap sa kanya ang binahagi, tinanggap na Ama niya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sa manggugupit man, iba't iba ang kanilang estilo, iba't ibang pamamaraan. Kaya't kapag may nakita kang tinatawag na hairstylist at tinularan mo, kundi magkagamay ang kamay nyo, hindi mo rin matutularan ang kanyang pagkakat ng buhok. Kaya mga mahal, ganun din ang banal na salita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat ang totoong banal, walang pinagmumulan kundi ang pinagbulan niya. Subalit ang nagbabanal-banalan, maraming pawang mandaraya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, ang orihinal na anak ng Ama ay walang dungis ang kanyang pagmamahal, ang kanyang ginawa. Kaya't kung ang espiritu ng ibinaba ang nasa tao, nasaktan man ang damdamin niya, ano man ang ginawa sa kanya, ang pag-ibig pa rin ang nananaig. Kaya, maliwalas ang mukha. May ningning ang mga mata. At may katotohanan na mula sa puso ang hinihigit na salita na mula sa Diyos amang dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, matuto kayong magsuri. Sapagkat, hindi lahat kapag sinabi katulad ng mga imported goods nakalagay, made in Japan, made in Hong Kong, made in France. Maraming etiketang lokal ngayon. Subalit ang salita ng Ama, kapag banal ang pinagmulan at naghahayag ay kabanalan ng taglay, anumang uri ng pagdi-deliver, anumang uri ng pagbigkas, madarama mo pa rin ang pagmamahal. Sapagkat ang may pandamay nakakadama, at ang walang pangunawa nakanganga. Kaya't ang mulat ang mata na walang katotohanan taglay, walang nakikilalang totoo sa Ama. Subalit ang may pangunawa ay nakaunawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahirap
dayain ng Ama. Sapagkat walang nakatatalos ng kanyang gawa at salita, maliban ang sa tao ay ibinaba. Kaya't ang tao na sa kanya ay nagmula at tuwirang pawa ang kanyang gawa ay nasa katotohanan, hamakin ka man ng kapwa, matapang ka pa rin maglalahad ng salita. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat kung papaano niloob ng Amang may gubat, may bundok, niloob din niyang may taong matarik at magulo ang isip, upang mayroon siyang ibaba at mayroon siyang linisin. Subalit, kung hindi pawang tatanggap ang matarik na nilalang, ay hindi tatanggap ng pagpapakababa. Kaya't daratalang takda kung papaano ang bundok na matarik ay gumuguhot bumabagsak, ganun din ang magaganap sa taong matarik. At kung mayroong taong kuyakot ang laman ng isip at ayaw magpalinis, pupugaran ng ahas, sapagkat walang gubat na di pinamugaran ng mga ahas. Kaya't kailangan ng tao, kung nasa niyang magbago, palinis sa Espiritu ng Ama, upang mawala ang karumihan, kadiliman ng isipan. Malawak ang daigdig, subalit ang isip ng tao'y kumikipot at dumidilim kapag may duming isip sa kanyang kapwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Diyos ko at Ama ko, napakabuti talaga mo. Kayo po, hindi po ba kayo sumasaya kapag nararamdaman nyo ang Diyos? Alam nyo po, mimithiin yung sasabihin sa iyo nung nag-aalok. Ayan o, tingnan mo nga. Ano ibig sabihin po? Kung minsan sariling pilik mata mo, pupuwingin ka. Ano ibig sabihin nun? Kung minsan sariling gawa mo, masasaktan ka. Tama po ba? Kaya, kung ugali mo ang magpatama ng kapwa mo, daratalang takda sa ginawa mo, ikaw rin ang mahihirapan. Samantalang ang Kristo, lahat ng hinahayag, kung ano lamang ang akma sa kaganapan sa buhay ng tao, yun ang hinahayag. Subalit hindi niya hinahayag yaong, kaya lang sinambit dahil pasasakitan mo ang damdamin ni Juan, ni Pedro, ni Petra? Hindi. Kundi, lahat ng hinahayag ay pawang sisilayan sa ibabaw ng lupa. At walang pagkabulat. Lahat ng ugaling ginawa ng tao, siyang napapakita sa kanyang salita. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal, paano kaya ang tao kapag dumatalang takda, nasingilin na siya sa hindi tamang gawa? Kung wala kang masamang ginawa, wala kang katatakutang sa iyo ibabadya. Subalit, kung mayroon, magnilay, magbulay, sapagkat amay hindi bulag, hindi bingi, hindi patay. Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, kaya't huwag humatol sa kapwa. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Kumisa ng tao, pag mayroong siyang kinagalitang tao,
Habang nababalitaan niya yung pangalan yun, nagngingit-ngit ang isip niya, nagdaramdam ang puso niya. Bakit kaya? Kung alam mong ikaw ay walang ginagawa na masama sa kapwa mo, at ikaw ay binibigyang masama ng kapwa mo, alamin mo ang dahilan. Hanapin mo, subalit kung sadyang wala, pabayaan mo siya lumapit sa iyo para malaman mo kung bakit ka ba nagngingit-ngit sa kanya. Ano ba dahilan at ano ba ang katwiran? Subalit may mga tao sa salita-salita lamang, palipat-lipat na salita, palipat-lipat na bahagi, pinagtiwalaan, nagpuyos ang damdamin, nanggit-ngit ang damdamin, nagalit sa kapwa. Totoo ba gayan? Minamahal, yan ang hindi tama. Kailangan, bago ka magtiwala, bago ka maniwala, makita mo ang katotohanan na yung kapwa mo, gayon ang ginawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, mapalad ang nakikipagtotoo, maging sa Aba, mahirap na kapwa niya. Sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Maraming tao ang ganito. Nakikita ang kapintasan ng kanyang kapwa, subalit sa tanaw niya sa kanyang sarili mabuti pawa. Yaon pala, mas malaki pa ang kakamalian niya at kasalanan sa kapwa niya pinupulaan. Kaya ang pinakamabuti, ibigin mo kapwa mo, nang kayo'y huwag maghidwaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, sabi nga, paano mo sasabunutan ng kalbo? Ni isang buhok ay wala siya. Kaya kung ikaw ang nasa mabuti, yung kalbo'y hintayin mong tumubo ang buhok niya bago ka manabunot sa kanya. Alalaong baga ang ibig kong ituran, hintayin mong magkaroon siya ng unawa, at pagkatapos, kapag naunawaan niya ang ginagawa mo'y pawang mabuti, sa bandang huli, makikilala rin ang totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang kung minsan may mga taong mapagmagaling, kaya lang itinutuwid yung kapwa. Wala namang malasakit at pagmamahal. Ang nais ng Ama, kapag tinatama mo yung kapwa mo, hindi sa pinagpapahiya mo, pinapahiya mo, o kaya'y para mapahiya ito. Kung hindi, dahil sa pag-ibig mo at pagmamalasakit sa Kanya. Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Gayong gatahilan niya ang nasa mata mo, mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan, at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Marapat lamang na ang bawat isa ay suriin ang kung sino siya, upang sa gayon kapag nakilala ang kanyang pagkatao, at nasuri niya ang kapwa niya, gawin niyang tama at tumpak ang lahat ng nakilala niyang mabuti para sa Ama. Sa gayon, magagawa niyang ang kapwa niya ay maakay din sa pawang mabuting sinimulan niya. Buhay ba ang Ama? Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Yan ang pawang katotohanan. Paano mo ibibigay ang kabanalan sa taong asal-haso? Kailanman ay hindi niya tatanggapin ito. Maaring balingan kapat sagutin kung ano-ano. Kaya nga, ikaw ba'y nasa kabanalan? Ikaw ba'y nasa katotohanan? Ipanalangin mo ang taong asal-aso na di marunong tumanggap ng mabuti para sa iyo. Sapagkat kailanman, ang Ama'y hindi tumatakwil pagdaka ng mga anak niya, kundi maging masama man at naging masama, hinihintay pa rin at binibigyan ng paraan parang ganap na magbago. Ikaw pa kayang tao lamang? Mga minamahal, kay buti ng Ama.
Gawin ang tumpak at tama, siya ang kaakibat sa bawat gawa. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nilang mga yon. Katotohanan, kung papaano sa baboy. Ano ba ang baboy? Di ba't ang baboy ay walang patumangga? Kung saan-saan dumudumi, kung saan-saan sumusuling. Kapag nakawala sa kural, paikot yan ay marurumihan niya. Paano mong ibibigay ito? Itong kabanalan na dapat ay pangangalagaan. Sapagkat kapag binigay mo, yuyurakan lamang niya maging ang binabahagi mong banal. Kaya't, mga mahal, magdalanginan kayo. Ipanalangin niyong mahina, marupok, at wala pa sa katotohanan. Doon, matatawag kang totoong anak ng Ama na may kaakibat na pag-ibig sa iyong kapwa. Katotohanan, itong saki tinuturan. Mapapalad ang umiibig sa di niya kaano-ano, sapagkat ang Ama ang nangunguna sa kanya. Mapapalad kayong mga nakikipagtotoo, nagsusumikap na makatupad sa kalooban ng Ama. Di man kayo tanggapin at kilalanin ng kapwa nyo, di man kayo paniwalaan ng kung sino, ang mahalaga, sa Diyos Amang pinakipagtotohanan nyo, ganap ang pagnanasa nyong makatalima sa Kanya. Pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat kayo na napag-aatasan sa mabuting salita, gawin niyong kalakip na may gawa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Yamang kayo'y naririto, pag naisin yung ganap tao, na di lamang sarili niyo ang siyang mapaligaya at maliw na puso, kundi ang Ama'y aliwin niyo pag nasahin niyong malugod siya sa bawat araw na kayo'y nabubuhay. Mapapalad kayo, nakisa sa Espiritu, at ang damdamin ninyo'y nabunang totoo. Walang malay man ang kapwa nyo sa sakit na pinagdaranan nyo. Nasisilayan ang Ama ang totoo at ang aking minamahal. Pawang katotohanan ang aking niluwal. Kapag ikaw tao, tapat na sa Ama, mapapatawad mo ang may sala sa'yo. Kung kapwa lingkod mo o kapwa mo tao, mapagpaparatangan at pagbibintangan mo. Sino kaya ang totoo? Alin kaya ang marapat? Tanungin mo ang sarili mo, tao, taong aking minamahal. Ama'y tuwirang tama at tumpak na timbangan. Hindi kailan pa man magkakamali siya sa pagsusuri sa bawat anak niya. Kaya't ilagak nyo, damdamin mo, bilang pagkatao, malulugod siya sa inyo. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Nekkarameneya
Nektaramaniyahanam. Nektaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw, kayong magkakaisa sa Espiritu, kayong nag-iisa sa damdamin. Kapag may kapwa-tao kayo na nagpapalagay sa sarili, ay tama't tumpak ang gawa, subalit hindi ka maunawaan. Totoo ba yaon? Mga minamahal, pinakamasarap ang maglingkod ka na wala kang duming isip, na wala kang damdamin na masama sa iyong kapwa, kundi bawat araw ang minimithi mong mapakinggan ay kung ano itatala sa iyo at ibabahagi mo sa kapwa mo. Subalit, hindi mo pinakikibalitaan si Juan, si Pedro, kung papaano na ba siya ngayon. Bakibalita ka man at magawa mo lang kumustahin kung sino, sapagkat ibig sabihin pinananabikan mo lang bilang kapatid mo. Subalit hindi para ipangalandakan kung may sala siya. Buhay ba ang Ama? At yan ang Kristo. Ganyan ang Ama. Kaya kung sino mang bawat anak niya na nakiisa na magkaroon ng damdamin ng masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mapalad ang hamakin man ang kapwa, nung kang anuman ang sabihin sa iyo, huwag lang ang Diyos na totoo ang magsabing wala kang kwentang tao. Magandang umaga po at sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang gawain ito, sa nakikipagtotoo, may nasisiyahang nararamdaman. Yaon ay ang puso niya. Sa mga nakikipagtotoo na may layuning ganap na magbago, walang nagliliwanag kundi ang isip niya. At ang tao'y dapat magliwanag ang isip at mabuhay ang galak, hindi lamang galak, kundi ng pag-ibig. Sapagkat walang makabubuhay ng galak na totoo, ng pag-ibig na totoo at tapat, ng liwanag na di namamatay, kundi ang pinagmula ng tunay na may buhay. Yaon ay ang taong pinahiram ng buhay. At ang nagpahiram, ang Diyos na walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pag-aralan daw po ninyo ang bukid na yan nang dahil hindi pa siya nililinang, may sumulpot na mga pinutol ng dayami, inani na. Subalit, nang dahil mas marami ang damo, nananaig po yung dumi kaysa dun sa sisibol na uhay niya. Kaya para makuha mo yung uhay, na kung magbubungang pahihintulutan ito ng may-ari, na hindi niya lilinangin at hintayin maghapas yung sumibol, na tinatawag na suhol, mahihirapan din siyang maglinis. Dahil hindi naman niya pwedeng isa-isahin yung puno ng palay at tataob niya muna yung dumi bago niya gapasin. Sigurado pag gumamit siya, karit. At pag giniik yan, at mas marami yung bungang damo, mahirap din siyang magsala. Subalit, kung malinis yan,
Pag naibilad, pwede mo nang pakiskis, pakikinabangan mo rin ang butil niya na matinyas. Ganun po ang Ama. Hirap na hirap siyang luminis sa damdamin at isipan ng tao at hinahawi niyang mabuti ito para nang sa gayoy sumibol ang matinyas niyang kaloob. Yaon ay ang kanyang kalinisan, liwanag, pagmamahal, kaya't ang sino mang nakatanggap nun, siya rin ang makikinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya upang kayo po ay ganap na makinabang, kapag may nararamdaman ka at malalim ka na sa pananalig mo, sambitin mo lang ang pangalang Jesus. Lumalakas ang loob mo, tumatapang ka, nakakalaban ka sa nararamdaman mo. Tama ba? Subalit kapag mahina ang loob mo at wala ka pang pangunawa sa kabanalan, habang may nararamdaman ka, nagingit-ngit ka, napupuot ka, lalong sumasama ang pakiramdam mo. Totoo po ba yan? Yan po ang pawang katotohanan. Kaya sa buhay ng tao, iba yung galak sa bagay na nakamtan mo at kagalakan na mula sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Ang kagalakan mula sa Espiritu hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Ang kasiyahang mula sa Diyos na totoo hindi kayang pantayan ng sinuman. Kaya't kapag kinilala mo na ang Ama mo, pagsusumikapan mong manahan siya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya ikaw na mismo, na nakilala mo na ang kanyang pagka-original na kabanalan at katapatan, iiwas ka na. Kung batid mo ang kapwa mong ito, kapwa mong iyan ang nakapagdudulot ng sama ng loob mo, hindi mo siya pakakarubdubin. Kundi, ang pakakadibdibin mo ay ang salita ng Diyos na siyang papawi ng dumi ng isip mo at bulok na damdamin mo. Kaya, sino man ang nanakit sa iyo, hindi mo mararamdaman ang sakit at puot, pagkat ang nagahari sa iyo ay ang Diyos na kinilala at tinanggap mo. Kaya, kahit saan mo matagpuan at makaharap, ang taong nagdulot ng sama ng loob sa iyo, sa palagay mo, makakangiti at makakatawa sa kanya. Subalit kapag may dala ka, mahahalata ng marunong magsuri. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, walang pinakamagaling na magsuri kundi Diyos Espiritu. Kaya anumang gawin ng tao, sabihin man niyang wala siyang galit, sa lumalabas sa kanyang bibig, nababasa pa rin ang katotohanan ng laman ng dibdib. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, subayin niyo ang kapayapaan. Kaya, mahal mo ba ang Ama mo? Kinilala mo ba ang Kristo? Sa Kanya ka makipagtotoo at siyang magbibigay ng ibayong sigla, gala ng puso mo. Ipaparang niyang lahat ang dulot ng kapwa mo at bubuhayin niya ang mula sa kanyang Espiritu. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo tao. Nekkarameneyanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may pangunawa, lumawak pangganap. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. May tanong po ang Diyos sa inyo. Kung halimbawa ba, sinabi mo, wala kang damdamin na ganito at ganyan,
sa kapwa mo tao. Alam ng Diyos na mayroon. Sino po ba nabibigatan? Yung walang dalahin o may dala? Kaya, sa sarili mo, ikaw ang nahihirapan. Kaya, kung ayaw mong may bigat at may hirap, huwag mong lilangin ang Diyos mo na makatotohanan. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? At kung may sinasabi ang tao na hindi totoo, ikaw, siya. Kung totoo kayong ikaw at siya, tahimik lang kayo. Subalit yung nagsabing hindi ka totoo, hindi siya totoo, sigurado, alam ng Ama kung siya totoo. Kung hindi siya totoo at kayong dalawa totoo, siya may parusa. Kayo may gantipala sa kanya. Kaya, hindi mo dapat dibdibin ang kung sino mang kapwa mo, kahit ano ang iparatang ibintang sa'yo, basta ang mahalaga, ika'y totoo na tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya, matapang na humarap ang Kristo sa sanlibutan sapagkat totoo siya. Nakipagtotoo. At kung bakit ang iba'y tumatalikod, lumilikwad, hindi totoo. Kaya, kung totoo ka, humarap ka. Kung tama ka, makipagtipan ka. Sapagkat ang Diyos ay tapat at totoo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, kung wala kang taglay sa damdamin mo, lahat ng kapwa mo tao, kapag hinarap ka, masaya ka, tao. Buhay ba nga, Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't walang tinataglay, nakapaimbabawan lamang, kundi pawang katotohanan. Talikdan ka man ang sinuman, pananaw man sa'yo'y ganyan, wag lamang ang Ama, ang sa'yo ay mawalay. Yan ang pawang katotohanan, kapag ikaw ay anak na nilalang, nasama'y nakasumpong at nakadama, maligaya ka sa bawat araw. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buksan niyo po sa homily. Yan ngayon ang pagbasa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, para maging ganap ang bawat isa, hindi po ba may kalayaan? Pabayaan mo yung kapwa mo kung yun ang gusto niya eh. Kaya lang ikaw na nagmamalasakit, nagmamahal sa kanya, na alam mo na yung tama at hindi, mahirapan ka man para sa kanya, huwag mo rin isipin. Mababaliw ka lang sa kanya. Dahil yun po ang totoo. Ang taong nasa Panginoon, kapag mayroong ginawang hindi maganda ang kapwa niya, hindi niya pinakakaisip yun. Sapagkat pinapayapa siya ng Diyos. Pinatutulog siya ng mahimbing, pinagagalak ang puso niya. Totoo po yan. Kaya kahit na sinong magsalita sa iyong luka-luka ka, hindi ka totoo, berat ka, etc. Yung nagsasalita na yun, nahihirapan, pero ikaw na pinangangalanan, patag ka lang. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Subukan po ninyo. Pag halimbawa, pinaratangan ka, hindi ka totoo. Kung ano-ano binibintang sa'yo, huwag kang magalit. Magpakatotoo ka sa Diyos mo. Sapagkat wala namang higit na nakakakilala sa inyo rito sa ibabaw ng mundo, kundi siya. Kaya, kung totoo ka, masaya ka pa rin. Kaya lamang po, diyan nakikita at diyan nasusukat ang di totoo.
maramdamin. Kapag maramdamin ka pa, kapag madali ka pang masaktan, kapag nagtatanim ka pa ng sama ng loob, dinadaya mo ang sarili mo na sinasabi mo, lingkod ka ng Diyos. Yun pala, hindi. Sapagkat ang kaya ni Juan ay di kaya ni Pedro. May mga nagdadalang kaya nilang magdala ng isang timbang bato. Mayroon namang isang salok na bato lang. Ano ibig sabihin? May mga taong kayang dalhin yung sama ng loob na dunudulot sa kanya ng kapwa niya at merong hindi kayang magdala. Ikaw na hindi mo kaya pang magdala, ibigay mo sa Ama, siya magdadala niyan. Buhay ba ang Ama? At ikaw naman, na kaya mo nang batu-batuhin ka ng kapwa mo, aba, ito lang ang tatandaan mo. Kaya mo mang magdala niyan dahil nakikita ng Ama, totoo ka, balang araw, siya tanggulan mo bawat araw. Kaya balang araw, yung bumabato sa'yo, sa ginagawa mong totoo, babalik sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya wala ka rin dapat ipag-alala. Kaya ang tamay gawin mo, ang tumpak ay tupdin mo, Ama ang kahatulan sa mundong ito. Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Ano pa ang irereklamo nyo? Maliwanag ang pahayag, ang may pagtanggap na galak, ang nagtatwa, di kilala si Kristo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manaling umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, manalig magtiwala, Diyos ay dakila. Kaya idadapat alam niyo po, pag may pumasok sa isip mo, kumusta na kaya si Juan? Pagkatapos ng kumusta na kaya si Juan, sa isip mo ano? Kumusta na kaya si Juan? Ngayon, tanungin mo ba't kaya na kumusta mo? Galit ka ba sa kanya? O pinananabikan mo ba siya? Mahal mo ba siya? Pag pinananabikan mo siya at mahal, alamin mo sa espiritu ng katotohanan. Subalit pag galit ka, huwag mo nang alamin, lalo kang magagalit sa kanya. Kaya lang ang tao, may galit na sa kapwa niya, inaalam pa niya kung sino at ano pa. Mali ka dyan.
Kailangan kung may galit ka sa kapwa mong si Juan, ipanalangin mo siya. Huwag mo inaalam kung ano ginagawa niya, kung paano ginagawa niya. Malay mo kung ang Diyos ang may gustong galitin ka. Eh di nasubukan ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, maraming pamamaraan ang Ama para makilala kang anak niya kung totoo tapat ka na sa Kanya. Kung di ka nakapasa, anak, kung totoong mahal mo ako at kilala mo ako, dapat alam mo kung sino ang kagagalitan mo at alam mo kung sino ang paniniwalaan mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, Diyos ko po at Ama ko, papunta na naman sa halalan. Nakakanervyos na yung mga tao, ano? Dahil sa halalan, nagkakahidwaan, magkakabarangay, magkakaibigan, magkakapatid sa laman, naghiwalayan. Ano ba yan? Kilala mo ba ang Diyos niyan? Dapat hindi po ganon. Tama po ba? Ikaw manindigan ka. Kung Diyos ang sumasayo, sa gitna ka lamang. Tama po ba? Hindi yung bawat dumating sa'yo pinanigan mo, kinampihan mo, pinalimbing mo. Aba, hindi ganyan. Ang gusto ng Ama, kapag may sinabi ka, hanggang wakas, iyon na. Hindi yung pag nagawa ng tama ito, doon ka. Pag ginawa na, mali yun. Dapat, ano man ang tinatak sa iyo ng kapwa mo, yung mabuting tinatak ng Ama, huwag mong kalilimutan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pagkatapos ng halalan, bibigyan ba kayo ng kayamanan ng mga kinakampihan niyong iyan? Kahit baluktot at wala naman sa katwiran. Sa Ama kayo humiling ng dapat niyong gagawin. Siyang inyong tawagan ng payapain ng sinuman. At pagkatapos, magmahalan kayo naman. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ay, nako, mga mahal. Ano ba yung mensahe na yan? Hindi ko naman. Alam niyo po, pag nakikinig ako ng mensahe, sabi ko, ay, Diyos ko. Sabi ko po, sabi mo, ibuka mo ang labi mo at mangungusap ako sa iyo. Ayan anak, binok ako. Kaya kung ano sabihin mo, ay sa akin galing ito. Suriin man ang sino mang matalino. Pag may maling sinabi siya, paharap mo sa akin. Saan po kayo harapin, Panginoon? Sa aking espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, mga mahal, pawang katotohanan po, no? Dapat ang tao ay magmahalan. Sige po, tingnan nyo, tapos na yung halalan, yung iba'y apektado pa hanggang ngayon. Ano po? Tapos na ha, katagal na, ilang buwan na nakalipas. Ilan na ba? Ilan ang buwan? Yung iba, apektado pa rin. Ba't ka pa-apekto diyan? Ano po? Huwag kang pa-apekto dyan. Sapagkat talo ka. Yung pinakikipaglaban at naglalabanan, hindi ka naman pakikialaman yan pag nagugutom ka Ang Diyos ang tutubos sa gutom mo pag kinilala mo siya. Kaya sa Kanya ka makipag. Totoo. Buhay po ba ang Diyos? Nako. Kaya ka binuhay hindi para makipagtagisan sa kapwa mo, kundi para kumilala sa Kanya, igalang mo siya, sambahin mo siya, at maging tapat kang anak niya. Yun lamang. At kapag nagawa mong ganon, sa kapwa mo tao, magiging totoo ka rin tao. Buhay ba ang Ama?
Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya ako po, diyan ako lumalabas ng bahay. Ayaw ko nakakarinig. Sabi, sino ba ikaboboto mo ngayon? Sabi, sino ba? Naku po, mahal na Panginoon ko. Alam niyo po, dapat hilingin natin sa ating Diyos na mapagmahal. Ang lahat ng mga ngasiwa ay mayroong takot sa Kanya. Kapag may takot sa Kanya at nakikipagtotoo sa Kanya, lahat ng tao rin ay mahal niya, mahirap, mayaman, hindi may tinatangi siya. Kaya, yung desisyon niya, pantay. Tama po ba? Subalit, sino po ba may kasalanan kung ganyan ang mundo? Ang Diyos po ba? Tao. Wala pong kasalanan ng Diyos sa pagkakaganito ng mundo. Kaya ibinigay niya yung orihinal para mawangisan at matularan ng tao. Ayaw po ang orihinal, gusto'y lokal. Alin ang lokal? Yung ugali mo. Ang orihinal, yung ugali ni Kristo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, bawat araw, gawing pakidabang ay ang banal na aral. Kaya po, kung totoo ang bawat isa, ipanalangin na lamang ang kapwa niya. Huwag ka nang magsalita pa nang makasasakit sa isa, papaboran mo isa, lilingapin mo isa, ang isa na may babagsak mo at ang isa ay tatalikuran mo. Hindi yan totoo sa Diyos. Mga mahal, pagharian kayo. May tanong po ba? May tanong pa. Wala, dahil hindi kayo politiko, no? Pero boboto kayo. Kaya nga ba ako, ayoko nang boto. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, Panginoon, pag bumoto ako, ilalagay ko, Jesus, 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 Jesus. Ano? Nako, titingnan ngayon yung aking papel. Pag may kang pangalan, Jesus, Jesus, Apo Kunching yun. Paano? Doon na nalinlang ang tao. Ano po? Minsan yung sinasabi mo, hindi naman totoo. Yung mga nakarinig nun, nakipagtotoo sa sinabi mo. Kaya kumisan ang tao'y naloloko. Makipagtotoo ka sa sinabi ni Kristo para di ka na lilinlang ng demonyo. Buhay bang Diyos? Mamahal! Pagarian kayo. O ano po? Tulog na tulog ka na ba sa buong magdamag? Hindi ka naman nagdadasal sa buong magdamag. Sabi ng iba, Apo Kunching, nakakatulog na po ako sa buong magdamag. Ay, di masaya ka na. Pero naalala mo bang bumangon, magsumakit na, bumangon para salamatan kita, Ama, at ako'y natutulog na sa gabi? Hindi pa rin. Buhay ba ang Diyos? Sabi ng iba, ay, Apo Kunching, salamat po, nakakakain na ako ngayon. Di masarap ka nang kumain ngayon. O di dahil sa pagkain, nagkakasala ka na ngayon. Bakit po? Kasi, dahil masarap ka nang kumain ngayon, pag binabawalan ka sa bawal ngayon kang nakakakain ako, binabawalan mo naman ako. Apo Kunching, may pinatatamaan pa buwa kayo. Wala akong pinatatamaan araw-araw. Subalit, kung ikaw ay ganon, bahala ka. Pero kailanman, wala akong sinabing ikaw ay pinatamaan ko. Bakit? Sinusunod ko lamang kung ano dapat na maging pahayag sa binasa ng Ama. Ang nagtala, tao ang nagsulat. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, patnubayan kayo ng pagninilay na tama. Pagharian kayo ng liwanag na ganap. Makatanggap kayo ng puspos ng galak. Para na sa gayon, kayo'y ganap na mabuhay sa Ama at Anak. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba? May sayang po ba? Gaano man po kabuti ang pangangasiwa ng bawat isa, hindi po perfect na lahat ng pinangangasiwaan niya ay ganon ka-100% mabuti lahat. Tandaan po ninyo. Sapagkat kung ang Kristo pinangasiwa dito sa lupa ng kanyang salita at gawa, hindi lahat nakinabang at nagpala. Tama po ba? Ikaw pa kayang tao lamang na original na tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, huwag kang malumbay, huwag kang magdamdam, huwag kang magalit. Kung sa mga kapwa mo na pinangangasiwaan mo, pinagkatiwala sa iyo ng Ama ay humiwalay sa iyo. Ang mahalaga, sa sino mang humiwalay sa iyo, huwag ikaw ang nasubukan ng Diyos mo. Tama po ba? Kaya alam niyo po, ako may lungkot lang dahil kapatiran ko na kayo. Napamahal kayo sa aking puso. Dahil sabi nga po, basahin niyo yung mensahe doon. Magsalita man ba ako nang sasabihin kong mahal na mahal ko kayo, subalit napupuot naman ako sa iba? Sino dinadaya ko? Kayo ba o ako? Sarili ko, di po ba? Aba, kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na mahal kayo. Subalit mayroon naman pala siyang sa puso niya ano? Tama ba ga? Oh, totoo ba yun? Kaya, tingnan ko ang ngiti nyo. Aba, kung maganda na ang ngiti, aba. O mga kaps, tingnan ko nga ang ngiti nyo. Aba, maganda ang ngiti. O mga choir, tingnan natin ang ngiti. Parang may maasim. Ay, titim, tingnan ko nga. Aba, totoo na ba yan? Mga minamahal, napakasarap po. Ang sarap-sarap. Subukan po ninyo. Yung kahit sinong kasama mo, wala kang iniisip na, ano kaya sasabihin nito? Ano kaya sinasabi sa akin? Ano kaya gagawin? Wala. Basta, nakaupo ka. Kumakain ka. Natutulog ka. Buhay po ba ang Diyos? Napakahirap sa lahat yung may kasama ka, hindi ka patag. Kasama mo, hindi ka mapalagay. Ano ka? Pinakamahirap po yan. Kaya kung ang kakasamahin ko hindi ako palagay, ay hindi na ako sasama sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Dinadaya mo yung sarili mo kapag sumama ka tapos sabi mo lang, ay dapat kapag sumama ka, magpakasaya ka. Kapag hindi ka naman mapasaya, bakit kaya hindi ka sumasaya? Tanungin mo sarili mo, ba't kaya hindi ka sumasaya? Ba't hindi ka mapasaya? Anong kulang nila? O ikaw ang may kulang? Magandang umaga po. Mga mahal, sa samahan, kung mayroong hindi masaya, sigurado may problema. Subalit, kung lahat ay masaya, sigurado si Kristo ang nasa puso nila. Pakatandaan po ninyo, kung ikaw ay masaya para sa kanila, ang bawat araw na mimithiin mo ay kung ano pa ang mapapaligaya mo na kapwa mo. Sa gayong pamamaraan, totoo ka na kay Kristo. Kaya, iwanan mo ang 99, hahanapin mo ang gawin nyo yun. Yung isang kagalit nyo, ibalik nyo kay Kristo. Magandang umaga po, mga mahal. Apo ko, Che, sino po ba? Baywan ko sa inyo. Pero kilala kayo ni Kristo at ng Ama. Kaya, may malilihim ba? May malilihim ba
Kahit buntong hininga mo nga eh. Kanino kaya yung buntong hininga na yon? Kahit nga yung... Kanino kaya yung isa na yon? Alam po lahat yun eh. Kaya kapag ikay huminga, sabi mo, ay, maliwalas ang hininga ng anak ko. Walang galit sa puso niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Magsalita man ba ng magsalita ng pawang totoo ang bibig ni Apo Kunching? Kung nakikipaglokohan naman sa inyo, sinong dinaya niya? Kaya, kung mag-isip man kayo ng mag-isip ng masama, sino rin ang nagkasala? Kaya, kung malinis ang diwa mo, magninilay ka sa bawat kataga. Pagpalain kayo. Ay, may tanong po ba? Wala po. Kaya lahat kayo ay takot magtanong. Nawa nga po sa wala niyong pagtatanong, huwag nagtatanong kayo paglabas niyo. Kundi ngayon pa lang, magtanong ka na sa Ama, ano pa po ba ang kulang ko? Ano pa po ba ang dapat gagawin ko? Ano pa po ba ang isusuko ko? Ano pa po ba ang kalugod sa iyo? Subukan mo. Kapag tinugon ka ng Espiritu ng Ama, mararamdaman mo yan sa katawang lupa mo. Kapag naramdaman mo, mithin mong mabuhay at sumiglang ganap pa. Sa bawat araw, paliligayahin ka, wala ka mang barya. Apo Kunching, ba't barya? Eh, barya na nga, wala pa eh. Subalit, magaganap naman na may barya ka lang at wala kang salapi dahil kilala mo ang Ama, kusing-kusi, kumakalatsi, pag natipon, salapi rin. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masigabong galak ang sa inyong matanggap. Ay, may bukas pa. Maaga pa, kaya halina kayo rito.